Magandang buhay mga kananay cakes! Gagawa po tayo ng double barrel cake for today's video. Bali, ang size ng ating cake ay 6 inches in diameter, yung round niya. 7 inches naman po yung kanyang height. So, pag sinabi po pala natin na double barrel cake, ito po ay 2-tiered cake na same size lang po ang bottom at ang kanyang top tier. So, ayun po. Kaya siya tinawag na double barrel cake. As you can see, nag-apply po ako doon ng konting amount ng icing kasi para po ma-crumb coat natin yung mga crumbs na nahuhulog dito sa ating cake. So, ang purpose po ng pagka-crumb coat ay para ma-seal po yung mga crumbs na yan and para kapag naglagay po tayo ng ating final frosting ay hindi po siya kakalat. So, ayan po yung purpose ng pagka-crumb coat. Actually, after mo mag-crumb coat yan, ay ilagay mo muna siya sa ref para ma-rest siya at mag-set. Pero ako, nilagyan ko na agad siya ng final frosting kasi medyo sanay na rin naman na tayo gumawa ng cake. Wow, sana all, diba? Wow! For the go, ayun. Gamangyan ko ba yan? Todo pakinis pa nga ako dito sa ating cake, kaya lang yung aking plastic scraper ay hindi nga maganda yung daan. Medyo luma na rin kasi siya. So, yun ang disadvantage kapag plastic yung scraper mo kasi katagalan ay nabubungi nga siya. So, ang ending ay nagka-create po siya ng mga fine lines dyan, mga 2 to 3 lines. Tapos, syempre, nagkakaroon na ng texture yung cake mo. Sabi ko, ang pangit tingnan kasi doon sa inspo ay makinis na makinis talaga. So, ang ginawa ko na lang ay para mas magandang tingnan at makinis pa rin, ay ginamitan ko na lang nitong foam scraper. Yan. So, medyo mas gumanda pa nga siya. At bet na bet din talaga ng ating client to. Tapos, ginamit ko lang pala dito sa pagpapakinis sa ating top ay itong flexible scraper. So, yan yung natin, technique dyan para maging sharp edge siya. So, nilinis lang natin yung ating drum board gamit ang maduming tissue. Charis! Charot! Siyempre, charot! Baka may mang-bash siya atin dito. Tapos, printed topper nga pala itong ating guitar. And meron din pala siyang mga notes dyan na nakalagay. Printed topper lang din. At ang gamit po ditong photo paper ay waterproof. So, yan. Quality po yung ginagamit nating photo paper dyan. Pinagawan din pala natin si customer ng personalized topper. And kulang pala itong napagawa kong notes. Ano ba tawag dyan? Hindi ko alam eh. Yan. Kulang pala yun. Dapat kasi isang topper tapos isa dito sa body ng cake. Tapos na-realize ko lang na kulang yung pinagawa ko nung ginagawa ko na tong cake na to. Kaya yan. For the go tayo sa pag-drawing dito sa cake. Kahit napasmado nga yung ating kamay, ay pinush talaga natin yan kasi kailangan natin maprovide kung ano yung design na gusto ni client. So, buti na lang talaga at na-satisfied dito si ma'am at nagustuhan talaga ng asawa niya. Shoutout nga pala kay ma'am Benilda San Andres. Thank you so much po ma'am sa pag-repeat order dito sa EDH and syempre sa trust na binigay niyo sa amin. Tapos ayan na yung ating pina-personalized na name at medyo may kamahalan din talaga yung cake na ito. Kasi nga ayan, customized talaga siya. And here's the final look. Ano sa tingin niya, nabigyan ba ng hustisya? Nagandahan talaga ako sa cake na ito kasi ang simple lang niya pero lakas ng dating niya. Sana all. Thank you for watching!